1, 2, 3, 4, 5. May tanong kami sa'yo. Ang nakakabit na plaka ito, ending 6. Ang dala niyang rehistro, ending 9. Apo. Ano ang protection niya sa pulis, sa enforcer pag nasita? Patingin ang RCR mo. Ito, sir. Oh! Hindi naman tama sa plaka mo. Mga ngatwiran to. Tatanggapin ng pulis. Real top. Hindi, sir. Oh, tatanggapin na enforcer? Hindi rin po. Hindi. Anong protection? Kahanapan ng certificate. Tama ba? O sige, hahanapan ng certification. Ito, sir, certification. Nasaan ang certification nito? Wala. Wala po. Yan Oh. po ang binigay. Ito, mali. Pero ito galing sa LTO. Pag hinanapan ng rehistro, hindi tama. Hinanapan ng certification, hindi tama. Sir, may isa pa akong certification. Ito pa, Apat ang certification. So, 5 ang plaka para sa kanya. Nagulat si Colonel Busita sa isang rider na humingi ng tulong sa kanya dahil sa 5 plaka o 5 plate number sa isang motorsiklo ang binigay sa kanya ng LTO. Narito ating panoorin mga idol kung paano ito inireklamo ni Colonel Busita sa opisina ng LTO. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe mga idol. Pumunta siya sa LTO, Lipa, Regional Office. Opo, regional office. Yan ang kanyang plate number daw, sabi. Yes, sir. Anong nakalagay dyan, sir? D7839S po. Delta 7839 Sierra. Sierra. Tapos, nag-renew siya. Ang sabi ng system, Delta, 7659 Sierra. pareho hindi. Magkaiba, sir. Magkaiba. Pinadalan siya ng LTO ng plaka. Eto. Kapareho ba niyan dalawang plaka? Iba din, sir. Iba din. Nag-verify siya sa system, sa email. Sa LTO tracker po. Tracker. Ang sabi ng certification ng LTO, ito ang plaka mo. Pareho ba? Iba din, sir. Iba din. Ilan na? Apo, sir. 4 na. Ito, paano ka nakakuha nito? Sa email? Opo, nandito yan sir. Hindi lang sir nag-send eh. Oo. Nasa Gmail ko ho yan. Email Sa din ho Gmail yan. niya, Dalawa ho ang in-email sa may akin. iba na naman siyang plaka. Madaling sabi, sir, yung plaka, sir, na napabigay sa'yo, inabil mo, sir, sa tracker. Sa tracker mo, sir, nakuha yan. Hindi, yung plaka niya, Opo, pinadeliver. pinadeliver po yan. 1, 2, 3, 4, 5. May tanong kami sa'yo. Ang nakakabit na plaka ito, Yes, sir. ending 6. Ang dala niyang rehistro, ending 9. Apo. Ano ang protection niya sa pulis, sa enforcer pag nasita? Patingin ang RCR mo. Ito, sir. Hindi naman tama sa plaka mo. Mga ngatwiran to. Tatanggapin ng pulis. Real top. Hindi, sir. Tatanggapin na enforcer? Hindi rin po. Hindi. Anong protection? Kahanapan ng certificate. Tama ba? Sige, hahanapan ng certification. Ito, sir, certification. Nasaan ang certification nito? Wala. Wala po. Yan po ang binigay. Ito, mali. Pero ito galing sa LTO. Sige, sir. Ganito na lang, sir. Itatama na lang, sir. Brother, kaya natin to dinidiscuss, hindi lang siya ang may ganyang problema na iba ang plaka, ibang nasa rehistro, pag hinanapan ng pulis at ng LTO na certification, iba din ang number. Ang malaking usapin dito, hepe, pag nasita ng pulis, nasita ng enforcer, hindi ito papaniwalaan eh. Baka magsalita pa ang pulis o ang enforcer. Baka ninakaw mo itong plaka na to
Pag hinanapan ng rehistro, hindi tama. Hinanapan ng certification, hindi tama. Sir, may isa pa akong certification. Ito pa, oh. Apat ang certification. So, 5 ang plaka para sa kanya. Pag in-implement na yung amendment ng doble plaka law ni Senator JB, approved na yon. Republic Act 12209. Pag nasita siya ng police o RCR, iba ito dyan sa plaka mo, ah. Hindi ito papaniwalaan. Tapos sasabihin nito, sir, ganito po yan eh. Sa korte ka magpaliwanag. Dalawang issue natin, hepe. Pakiayos nyo ito. Ako sir, bahala pati din. Oo. Tapos sa plaka, Ito sir, ay para ma-indicate na rin sir sa ORCR niya sir, yung plaka nila ba? Kung ano nakakabit sa motor niya. itatama nyo. Tama sir natin. Itama nyo kasi brother, katulad ng napag-usapan natin, hindi papakinggan ng police at enforcer yung kwento niya. Manual na lang natin kung ano. Sige. Papapagod na lang po ang sipo. Sige, magbayad siya ng MBUC. Itama ninyo. Solve na tayo dyan. Tapos ang magiging plaka na niya, Ito na sir, sundin natin. ito na. Yung hawak Tapos lalabasan niya ng OR. Yes po. Tapos I-reflect ninyo itong plakang ito. Yes sir. Thank you. Hindi lang si Colonel Busita ang nagtataka kung bakit 5 plaka ang binigay sa rider, kundi pati LTO chip ay nagtataka rin. Mabuti na lang at naireklamo ito ni rider kasama si Colonel Busita dahil kung hindi ay magmumulta si rider ng 12,000 pesos. Yes sir, bahala sir, sir. Iwanan ko na lang siya dito. Sige sir. Brother, Opo. Sir, may tanong lang ako. Paano yung bayad sa ano ko po sa ticket? wala na yun. Siyempre ng bala dyan. Hindi ka na magmumulta dyan ng 12. Mag-a-adjust lang sa MBUC, ano? Itatama yan. Okay? Hindi na sir kita na pagkape. Okay lang at may lakad pa kami. Usapan namin, Brother Matt, ng chief na nagkamali ng pagkwenta yung staff nila na kaya naman pala nagkamali. Merong 2 system na ginagamit ang LTO, yung LTMS, latest, at yung luma na Stratcom. At ang maganda lang doon, inamin nung kanilang hepe na nagkamali yung kanilang tao dahil nga may 2 system na ginagamit. So ang binayaran mo 240. Opo. At nandito na Brother Matt sa kanyang rehistro Yes po. yung kanyang plaka. Na nakakabit na ngayon po. Oo, kasi nahihirapan siya. Bago natin siya tinulungan, may plakang natanggap siya. Iba ang plaka sa rehistro, iba ang certification. May 3 siyang certification, iba't iba ang plate number. Total, 5 po yung plaka. 5 ang plaka na naka-assign sa motorsiklo niya. Ikaw ay magre-renew every June. Kasi June Opo. 6, 2026. 2026 na po yan. Ng ngayon. June. Aha. Wala ka na problema. Wala na, sir. Si kuya ngayon. Okay. Mas kanina. Okay na, sir. Para sa kanya, malaking problema yon. Bakit? Malaking halaga ang 12,000 pesos. Pangalawa, masakit sa kalooban niya dahil sumusunod siya sa batas. Ang problema sa parte ng LTO. Pangatlo, alam ko na kahit hindi niya sabihin, natatakot siya. Dahil kapag nahuli siya ng police o ng enforcer, hindi naman siya paniniwalaan. Totoo po yun. Di ba? Opo. Ay kung ipinatutupad na yung amendment ng doble plaka law na isinulong ni Senator JB, pwede na siyang makulong. Tama po. At pag nangatwiran sa pulis, ang sasabihin sa kanya, sa korte na lang magpaliwanag. Tama po. Di ba? Opo. Oo, kaya okay. Congratulations. Maraming salamat po, Colonel, sa tulong na
natanggap ko ngayong araw at hindi na po ako mababalisa kasi talagang ilang araw ko na pong iniisip ito kung bakit taon-taon ko naman nire-renew yung motor ko na yan. Di bale, importante, tumawag ka sa amin, nakatulong kami sa'yo. Kaya inilalabas natin sa video para yung katulad mo, tatawag din sa amin. Ang sinasabi kasi, Brother Matt, ng chief ng LTO, doon sa Calamba, pag halimbawa updated ang iyong rehistro at ang dapat magre-rehistro ka ng November, sabi nila 2 months advance pwede na. September, October, pwede ka na magrehistro. Pero hindi siya covered Iba yung sitwasyon niya. Kaya na-justify natin at inamin ng kanilang hepe na may mali doon sa computation ng motor vehicle users charge. Kaya siya nagbayad ng 240. Yun yung hindi na i-consider nung kanilang empleyado, Brother Matt. Yes, po. Kaya itinama. O di wala kang problema. Wala na, sir. O sige. Ingat ha. Andito na yung lisensya mo. Opo. O, andito na yung lisensya niya. O, baka mo. Andito na yung updated na rehistro. Nandito na, Brother Matt, yung plaka na nakakabit sa kanyang motorsiklo. Okay? Lubos ang pasasalamat ni Mamang Rider dahil sa tulong ni Colonel Busita ay naresolba na ang kanyang problema at ngayon iisang plate number na lang ang kanyang ginagamit. Kaya kung may problema ka, maaari kang tumawag sa cellphone number na nasa video para ikay matulungan ni Colonel Busita. Solve na ha. Opo, sir. Wala nang namultahan. Ang plaka niya tama na sa rehistro. Okay? Okay, sige. Thank you. Ingat. Sige po, sir.